Hello everyone, tayo po ay magpapatuloy sa pag-prepare ng Module 4 ng Self-Monitoring Report. At nandito ngayon sa Module 4 under Republic Act 8749. So kung tayo po ay merong permit to operate na secure sa DNR EMB, tayo ay required na mag-submit ng Module 4 RA 8749 ng self-monitoring report at isubmit ito sa kanila. Now, dito sa Module 4, meron ditong Summary of APCF. Ibig sabihin, Air Pollution Source Equipment or Air Pollution Control Facility. Meron ditong dalawang equipment na nababanggit. Una, yung process equipment. And then, pangalawa, yung fuel burning equipment. So, kung kayo ay merong permit to operate for the process equipment, ilalagay natin dito sa Module 4. Ngayon, kung meron naman tayong permit to operate ng fuel burning equipment, di dyan naman sa baba, yung fuel burning equipment. So, kaya check natin yung ating permit to operate. So, halimbawa, sa ating process equipment, mga ginagamit natin sa ating operation, usually mga ano yan mga equipment specific for physical output, physical processing ng mga equipment. So, may mga iba't iba tayong mga equipment sa ating operation. Sa mga iba, mayroong mga fuel burning equipment na ginagamit din to energize yung mga equipment. So, halimbawa, meron tayong belt conveyor. Halimbawa, meron tayong mga screw conveyor. O, yan ay mga klase ng process equipment. At yung pwedeng pag walang kuryente, paano mo yung mapapagana? Gagamit ka ng fuel burning equipment gaya ng generator set. O maraming mga equipment na merong um, disenyo na para ito ay mag-generate ng heat, mag-generate ng steam, or mag-generate ng power. So, ilalagay natin dito yon. So, para hindi ka mahirapan, i-check mo lang yung permit to operate mo. Tapos, tingnan mo kung nakalagay ay non-fuel burning equipment or fuel burning equipment. Okay? So, halimbawa, meron tayo ditong uh, process equipment. Halimbawa, yung ating mga fuel storage tank. Hindi man siya fuel burning. Alagay natin fuel storage tank. Located ito sa halimbawa within the premises. And ilang oras siya nag-ooperate. So, halimbawa, gasoline station ito. So, meron siyang fuel storage tank. At sa isang araw, nag-ooperate sila ng 10 hours. Isang araw yon. So, sa loob ng 30 araw, lalagay natin ah, times 30, so magiging 300. Sa loob ng tatlong buwan, times 3, so meron tayong 900 hours. Okay? So, ulitin natin. Halimbawa, sa isang araw, nag-ooperate yung
gasoline station, meron silang fuel storage tank ng 10 hours. 10 hours yan sa isang araw. So, sa loob ng isang buwan times 30, so meron kang 300. 300 hours sa isang buwan. Sa loob ng 3 buwan times 3, 900. Okay? Now, dito naman sa baba, meron tayong fuel burning equipment. Halimbawa, generator set na ang capacity ay 100 kilowatts located sa loob ng admin building. So, dito, ang fuel used ay diesel at yung quantity consumed ay zero. Ito yung fuel consumed at saka number of hours of operation for the quarter. Let's say 0 kung hindi naman gumana. Example, gumana siya ng isang oras sa loob ng 3 buwan o halimbawa 0.001 metric ton. Ano po? Kailangan mo lang itong ma-survey, ma-record yung mga hours of operation para may record ka after isang quarter kasi kailangan mo i-report. Then dito, pollution control facility, kung itong process equipment or fuel burning equipment ay kailangan ng pollution control device or facility. So dito naka-reflect naman yon. Pero kung mga simple equipment, wala namang kailangang pollution control facility, you can indicate NA. So lagay mo sa location, NA, saka sa number of hours of operation, 0. Pero ang iba, meron tayong mga air pollution control devices or facility lalo sa mga malaking equipment. Usually ginagamit nila para sa pang reduce ng emissions. Kailangan nila maglagay ng pollution control facility. Halimbawa, yung ating mga baghouse fabric filter. Yun ay nakadesinyo to remove solid or liquid particles from a gas stream. May mga electrostatic precipitator. Meron tayong mga wet scrubbers. Meron naman to remove yung mga harmful gases like SO2, NO2, VOX. Naglalagay tayo ng mga scrubbers. Merong wet scrubber niyan, merong dry scrubber, meron yung selective catalytic reduction. Marami mga pwedeng pollution control devices. Naka-hybrid pa minsan yan to handle complex waste streams. So anyway, ilalagay mo lang dito yung pollution control facility na yun, kung meron. Halimbawa, meron kang baghouse filter, halimbawa lang. Then, ilang sana ang location. So, within the premises na lamang. And then, number of hours of operation for the quarter. Halimbawa, yung ganyang uh, facility, nag-ooperate ng 8 hours in a day. Sa loob ng 30 araw, times 30. So, meron kang 240. Times 3, or baga 3 months, yung 240 mo times 3, 720. Ayun. Yan ay kung meron kang pollution control facility. Kailangan mo lang din siyang i-record yung operation niya. At kung meron kang pollution control facility, meron ditong record cost of treatment. So, meron tayong month 1, halimbawa for the quarter, fourth quarter, October, November, December, month 1, 2, and 3. Indicate natin dito yung cost of person employed. Halimbawa doon sa treatment facility mo, merong isa kang plant operator at ano yung cost nito? Halimbawa 18,000.
Tapos dito, total consumption of water kung gumagamit ng tubig. Halimbawa, ah 10 times sa isang araw, halimbawa nakakagamit ng 10 cubic meter. So, sa loob ng isang buwan, meron kang 30 cubic meter. Ano po? 300 cubic meter. Kung isang buwan, yung 10 cubic meter kada araw, times 30 kaya 300. So, ganun din dito sa month 2, kung ilan yung nagagamit na tubig para sa facility mo. And then total cost of chemicals used kung merong ginagamit na chemicals sa iyong facility. So kung wala naman, you can indicate 0, 0, 0. And then total consumption of electricity. O ilang consumption natin, halimbawa 5,000 kilowatt hour sa bawat buwan. And then administrative and overhead cost o repair and maintenance. Halimbawa, meron kang 20,000 pesos sa isang buwan. And then cost of operating in-house laboratory. Kung meron kang laboratory, you can indicate 0 cost. Then improvement or modification kung meron sa ating facility, indicate mo yun. Kung wala, NA or not applicable. And then dito, 0. O ganun lang. Ngayon, kung wala ka namang pollution control facility, pwede mo indicate dito lahat yan ng not applicable. NA lahat yung sagot mo sa month 1, month 2, month 3 pababa. Ganun lang. Bawa, generator set meron ka or fuel storage tank. Wala namang kailangang pollution control facility dyan. Kaya dito, not applicable ang sagot mo lahat. Pwede ba yon? Pwede. Hindi naman lahat ng may permit to operate ay merong treatment facility. Then dito, meron tayong detailed report of air emissions characteristics. Kung meron kang equipment na may kailangang emission, very typical dito, generator set. Halimbawa, ang generator set mo is 350 kilowatts. O, dahil ito ay more than 300 kilowatts, kailangan ng emission testing. Kaya lang meron tayong memorandum circular na kung hindi aabot ng 200 hours in a year ang operation ng halimbawa ito generator set, hindi na kailangan ng emission testing. Pero yan ay makikita sa simula pa lang ng issuance ng permit to operate. Kung nakalagay po sa permit to operate mo na required ka mag-conduct ng emission testing, o edi dito mapipilitan ka maglagay ng information. Okay? So, halimbawa dito, fuel burning equipment number 1, yung tinutukoy mo dito, fuel burning equipment number 1. O, yun lang naman ang pwede mong ipateste, yung fuel burning equipment. Then, kailan ka nagpa-test? Halimbawa, 2025 ng November 15. Then, flow rate, 0. And then, ano ang value ng carbon monoxide, NOx, particulates, SOx. Yung particulates, most probably, PM10. Halimbawa, ang carbon monoxide mo ay 1, ang NOx mo ay 3, ang particulates mo ay 5, then ang SOx mo ay 7 milligram per normal cubic meter. O, yan kung ano yun nasa result of laboratory analysis. Kung wala ka naman ditong emission testing requirement, dito ilalagay mo NA, tapos yung date, 2001, 01, then 0. Tapos kung pwede mo malagyan ng NA, lalagyan mo talaga ng NA. Kaya lang dito, hindi nyo malalagyan ng NAs. Halimbawa, under CO, matatype ka ng N or A, wala. Kaya 0 na din. Buti na lang dito, pwede mo lagyan ng NA. O, dito, letter N, well, di rin pwede. Pero 0 pwede.
Particulates, lumaba Na, di rin pwede. So, 0 hanggang dito. Okay? 0 ka dyan. Then, mula dyan, i-save mo na yung module 4 para ma-encode na sa system. Okay? So, kung titingnan mo yung ating module 4, halos kung ano lang naman yung equipment covered by the permit, yung kanyang operation at yung cost. At kung merong emission testing sa monitoring period na yan, ilalagay natin dito yung result sa detailed report of air emission characteristics. So, lalagay natin dito. Do not forget to save page para ma-save yung module 4 and then lipat ka na naman sa module 5. Okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa pag-prepare ng module 4 at kung sa tingin mo naging helpful ang video na to, please do not forget to like and share this video. If you have question, just comment it below. Thank you very much for time listening and God bless us all.